Mahigit 2 dekada na ang nakararaan nung una naming inexpose ang kidneys for sale. Na meron daw isang apartment sa Bulacan kung saan itinitira ang mga nagbebenta ng kanilang mga kidney o bato. Habang hinihintay silang operahan o kapag nagpapalakas na sila pagkatapos isali ng kanilang kidney sa recipient na hindi naman nila kaano-ano. Isang paraan ng human trafficking. Nag-extra focus ng trabaho. Pero dahil gipit, pumayag si Kat na ibenta ang isa niyang kidney sa halagang 200,000 pesos. Ngunit bago raw makapag-donate o makapagbenta ng bato si Kat, sasailalim muna siya sa serye ng mga laboratory test at interview. At kailangan daw niyang tumira sa isang apartment. Ang bagay na ito, inilihim daw ni Kat sa kanyang pamilya. Nung una po, alam po niya nasa trabaho lang ako. Naman po mag-cellphone. Kaya lang taghihigpit na po sila. Sisilipin nila kung sino kausap mo. May allowance po kami ng 1K. Yung 1,000 allowance nyo kada, Linggo po. kwento mo nga nung paano naging takbo ng buhay mo doon. Gigising, tapos pupunta lang po ng NKTI para pag gumawa po ng mga blood sample po kung fit na po ba ako as a donor. Gaano kadalas pinapacheck yung dugo? Weekly po siya. Lalo na po yung creatinine po namin, tinitingnan po lagi yan, tsaka po yung urinalysis. Uulitin po nila ng uulitin kasi ipapasa po yun sa recipient namin na ito yung creatinine ng donor mo, healthy siya. Yun ang pinang-front po nila sa mga recipient. Anong next step na pinagdaanan mo? Pagkatapos naman po ng social, psychological naman po. Baka napipilitan ka lang, nadadala ka lang ng emosyon mo o sinuhulan ka ng pera or bayad ka. Kaano-ano mo ang recipient? Katulong po ako nila sa bahay. At ang pinakahuling kailangan nilang maipasa, interview sa Ethics Committee Panel ng ospital. Mag-interview sa na pare, abogado. Pero dahil hindi kwalipikado ang mga katulad ni Kat na mag-donate ng kidney, sinasanay raw silang magpanggap na personal nilang kakilala ang recipient. Ipinakilala rin naman daw siya sa bibili ng kanyang kidney. Nasa National Kidney Transplant po kami. Nagkita po kami. I-describe mo nga yung recipient mo sa pagkakatanda mo. Lalaki po siya, matanda na din. Ihingali na din po siya. Hypertensive po siya. Diabetic, kaya po nasira po yung bato niya. Nagka-emergency po siya, kaya kailangan na po talaga niya magpa-kidney transplant. Anong kwento nyo? Paano kayo nagkakilala? No? Kasambahay po nila ako. Ah, Tapos okay. pinag-aaral po nila ako. Kaya tinuruan po ko na lang yung agent na sabihin mo lang na tinuring mo na siyang tatay kaya gusto mo siyang tulungan. Pag tinanong ng ethics com kung bakit hindi pwede yung 2 anak niya, sabihin mo bata pa. Nameke rin daw sila ng mga dokumento at litrato. Pumunta po muna ako sa bahay nila ng isang araw. Nag-picture lang po kami ng, kunwari, ito yung 2021, tapos ito yung 2023, 2024. So anong ginawa niyong pag-iba sa itsura? Pinedit po, tapos nagpalit na lang po ako ng damit. Tapos yung buko po, pinawasan po nila doon. Ginupitan ka. Si Kat nakapasa raw sa lahat ng screening pero sumama ang lagay ng kanyang recipient. Nag-antay po muna ako ng 2 months bago po kami makapag-transplant. Kaya tumagal siya sa apartment. Doon niya raw mas nakilala ang mga tao sa likod ng kalakalan ng kidney. Personal din daw niyang nakilala ang tinatawag nilang Boss A. Nung sinama po kami nung agent sa NKTI, nag-abot po sila sa kotse ng nakasobre po na pera. Isang beses po nasama po nila ako sa pag-meet po dun sa may recipient. Doon ko po nalaman na ang total po pala na nakakuha ng dapat para sa donor ay 400,000. Pero sa kanila po napupunta is 200K. Habang nalaunan, ipinagtapat na raw ni Kat sa kanyang kinakasama ang kanyang sitwasyon. Tapos ang halos 5 buwan, dinala si Kat sa isang pribadong ospital sa Quezon City kung saan ang kukunin sa kanya dapat yung mas mahina niyang kidney o ang nasa kanan. Pero laking
Gulat daw niya pagkagising. Nasa recovery room na po ako. Pagka pa ako po sa tagiliran ko, yung kaliwa po yung kinuha. Yung 80 to 90% na malakas yung function ng kidney ko. Ang iniwan po nila is yung 50 to 60 po na function. Pero wala naman na po akong magagawa eh. Ano naramdaman mo nun? Kinabahan po ako noon. For giving away a part of your body in exchange for a sum of money para pagsamantalahan yun ng ibang tao para Kaya sa kaso ni Kat, binigyan rin daw sila ng script o imbentong kwento para makapasa sa mahigpit na screening habang ang ibang test pinipeke di umano ng mga ahente yung loob ng parte ng iyong katawan para madugtungan ang buhay ng iyong kapwa. Organs katulad ng kidney o bato, illegal, hindi ito industriya o kalakal na sinasamantala ang kagipitan o kahirapan ng donor para sa nangangailangan. Ang problema sa patalim, ika nga, nasusugatan, napapahamak. Hello guys! So ayun, papunta na ako sa GMA. Feeling ko late na ako kaya dito na ako nag-ayos sa jeep. At ngayon nandito na ako sa monumento. Ayan nga pala yung binukang joyride. Nag-book nga pala ako ng joyride habang nasa jeep pa ako para hindi na ako magantay ng matagal. O diba? Para-paraan lang. Sa totoo lang ayoko mag-joyride kasi mainit. Pero no choice tayo. Mukha kasing late na ako eh. So ayan, nandito na nga pala ako sa GMA. So ayun, namiss ko talaga mag-taping. Grabe. So ayan, retouch muna ulit. Ano? Iba itsura sa camera. Pangit. Hi! Famous talaga to. Yo, what's up? Shoutout sa'yo, Lindsay. Hindi tayo nagkita. Ilang months, ilang years dyan. Nga pala, mag-ex ka. Hindi na-approve. Hello po. Ano, nilagay ko na. Kakarating nga lang pala ng service namin. So, ayan, papunta na kami sa location. Harap ka? Sige, kahit saan. Ikaw na dyan. Mahirap sumakay sa harap eh. Bakit? Mataas. Abot mo? Abot mo yung apakan? Ang sama. Hi! Traffic ka na sa MPS. Pangalawa pa lang. Ka na sa ano? Ikaw tag-cars ka? Stadium. Yun o, may kasama ako mga famous o. Ikaw nga. Ayun o, Yo, what's artista. up? Ayun. Isang karangalan. Isa. Ginawalan. Uy, ganyan nga lang ako nagkaroon eh. Jowa lang yung nawawala. Sheesh, di kailangan pa yung Papunta na nga pala kami sa Caloocan, yung first location namin. Ay, hospital. So yun guys, ipaprank natin si Rochelle. Siya nga pala si Rochelle. Na. Wala po kaming bariya. Tagal nyo. Sino ka po? Sino ka? Sino ka? I-video pa. Tapos na ba yung pinatimpang kong kape? Wala pa nga eh. Timpla mo muna ako. Bawal late dito. Ay, nahiya ako sa inyo. Sino ba late? Kain ka lang dumating. Ano? Ba't tumitim ka? Eh, puro TV nag-item. Ay, sana all. Ay sana all. Paldo. Regular, nangingitim. Sana all artista. Ay, pa-video greet ka na. Pagkakataon mo na. Pa-video greet nga po. Video pa. Sige mo yung Lindsay ah. Pa-video greet po. Tagal naman. Tagalin mo yan. Hindi mo talaga mag-artista. May sariling bar na rin yan. Hindi Niyaya naman. ko yung nakaraan. Wow! Lindsay, wait lang, parang walang yata. Salamat sa libre! Yeah. Pag po kayo mag-alala, lahat mabibigyan. Lahat Bumili siya mabibigyan. neto. Bumili siya neto. Lahat mabibigyan. Ang inyong tubig ay? Samir. Ay, wow! May water free! Galing yan kay Rochelle. Free! Ano? Summit daw. Ini-endorso yan ni Rochelle. BA to, BA. Wow! Bibenta na ako ng kidney. Para may pambili tayo ng sibog. Kailangan pa Ang magbenta ng iPhone. Ah, ganon. Eh, Malinis ba yung mga postod niyo kasi kukunin sa kanila? Walang yes. Pakita Time check ko.
Ako hindi, may bulato. Bawal nga pala may tato kaya tinatakpan ng liquid foundation. Ano kailangan niya? Duga! Ula! Sipag naman. Sipag magpapatuyo. Pati rin si Lenzy, yun ah. As PA, kunin niya na ako. 500 lang, ano na yan. Hanggang matapos yung pack-up. Papunta na nga pala kami dun sa loob ng ospital para ako ay operahan na. Artista! Ako nga pala yung lead role. Hindi ko alam na lead role ako. So ayun, biglaan na naman to. Nandito na nga pala kami sa taas. Baliw-baliwan muna ako habang hindi pa ako nakasalang. Ano? Baliw. Yan. Kumain ka ng buhok. Yung totoo dapat. Nilulunod mo yung buhok. Lakasan mo pa yung tawa mo. Si Lindsay po. Lindsay de Guzman. Ito nga pala yung behind the scene namin. At totoo nga po palang ino-opera ko dito. Charot. Action pa, head. Lahat po siya natin. Pasok. Vital signs stable. Okay, let's do the operation. Roll. And. Action. Dahan-dahan magigising. Kirot. Sulat ate. Upo. Hindi ka halos makatingin ng diretso kay Doc. Kiko. Tingin kay Doc. O Doc. Pakisabi nga buong pangalan mo. Tama na kayo din. Antay, stop. Tag-tag. Tingin sa paligid. Labas, agent. Huwag mo sasapawan. Okay na dyan. Ikaw ba sikat? Sabihin mo. Makipagkamay ka. Usap. Ayain mo sa van. Dali mo kung saan ka nang galing. Alright, cut. Ready? Stand by. Roll and. Action, paso. Paso. Hold ha. Stand by. Abot ng envelope. Sulala. Pangkit. Tingnan mo lang. Tingnan mo yung ibang agent. Tingnan mo ulit si Alan. Wala pwede bang nakayos pag-abot ng pera? Hi! Abangan kami sa KMJS. Abangan sa KMJS. Hello. Paso daw. Hello. Papunta na kami sa kabilang location. Laro. Hey, doktor. Bibig lang nakunan. Ano mo? Yo, what's up? Mamaya pa yung eksena ko. Abangan niyo po kami sa linggo. Ito yung lead. Hey! KM Lindsay. Rental ka ba? O Papunta na kami sa second location, apartment. Kami nga pala yung nag-opera sa kanya. Tagal ka na ba? Pero bago yan, mag-A muna kayo. Ito pala yung boss namin. O, ikaw muna dyan. I-KMJS na yan! Okay ka rin. So ayun, nandito na kami sa second location, apartment. Ready, stand by. 3, 2, 1, action. Cut, tignan mo.
Pasok! Sino na naman yung mga kausap niyo? Nga pala. Ito yung allowance nyo. Ha? 1, 2, 3, 4. Allowance nyo? Pangrenta at kuryente. Okay? Kuryente at renta. Pasok! Basta. Pasok. What? Ang hirap magtigil ng tao. Yung mismo, kung na lang magdadala bukas. Hindi na kailangan. Pambili ng iPhone. Hindi ka na legit. Pambili na ako ng iPhone. Nagpa-opera na ako. Yung isa, yung iPhone. Bye-bye. It's a wrap, man. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ingat. Rochelle. Thank you. Paano yung hiwa mo? May di mo yan. So, ayan. Ngayon pa lang ako kakain. Kakatapos lang ng taping. Lagi kasi ako nakasalang. Ang hirap pala pag lead role. Uwi na. Magic word. Pop, up, pop, up, pop. Eh.